Hello everyone, welcome back to another video. Pera, pera, pera. Pera ang palaging nasa isip natin. Pera ang pinaka-problema natin. Napansin niyo po ba? Kapag mahirap ka, syempre malaking problema ang pera. Kasi wala ka nun. Kapag mayaman ka, ang problema mo naman ay kung paano pananatilihin yun. Kasi anxious ka na baka bukas mawalan ka. Kapag single ka, naghahabol ka ng pera para may panggala ka. Kapag nag-asawa ka, pera pa rin ang nasa isip mo para may mai-provide ka sa pamilya mo. Noong bata ka pa, ano ang nasa isip mo? Laruan, di ba? Kailangan pa rin ng pera para makabili ng laruan o tigpipisong chichirya. Kapag matanda ka na, napakahalaga ng pera para makabili ng gamot at vitamins. Kapag patay ka na, syempre, tapos na ang lahat ng problema mo. Pero yung naiwan ang mamroblema, hahanap sila ng pera para sa kabaong mo, para sa libing mo. Hindi po natatapos ang problema natin sa pera. Kahit na sabihin natin may pera ka na, hindi pa rin masusolusyonan ng pera ang ibang problema. Isa lang ang solusyon. Ito ay ang tiwala natin sa Diyos. Paulit-ulit mong sinasabi ng Diyos sa atin na huwag tayong mag-alala. Basahin natin ang Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, tiniyak niya sa mga tagapakinig na hindi nila kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa mga darating na problema. At mas mabuti kung paisa-isang araw lang ang iisipin nila. Hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi na natin dapat isipin ang mangyayari bukas o hindi na tayo dapat magplano para sa hinaharap. Tinutulungan lang niya tayong huwag masyadong mag-alala o mamroblema tungkol sa posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi na kasi tayo magiging masaya at hindi tayo makakapag-focus sa dapat nating gawin. Hindi rin naman natin malulutas ang mga darating na problema kung puproblemahin natin iyon ngayon. At kadalasan, hindi naman nangyayari ang pinuproblema natin o hindi naman kasing sama ng iniisip natin ang talagang nangyayari. Kapag nasolusyonan ang ating problema, sino ang ating pinapasalamatan? Di ba ang Diyos? Hindi naman pera, di ba? Wala pa po ako nakitang tao na pag siya'y nagwagi sa kanyang problema, nagpapasalamat siya sa pera. Walang tao na ganyan. Kasi alam natin that there is only one that can solve our problems. Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Hindi pera. Pero bakit naghahabol tayo ng pera? Dahil sa tukso ni Satanas. This is the trick of the devil. Sinasabi niya sa atin na magtiwala tayo sa pera kaysa sa Diyos. Naaalala niyo po ba yung temptation ni Satanas kay Jesus? All these things I will give you if you fall down and do an act of worship to me. Pero hindi naakit si Jesus kasi alam niya na hindi pera ang misyon natin sa mundo. Hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Ang pera ay isang proteksyon lamang. The question now is, do we trust God more than money? Speaking of money, sino ba sa inyo ang may utang? Kahit hindi ko kayo nakikita, alam ko na marami sa inyo ang may utang. Maaaring may utang ka sa ibang tao, sa boss mo, sa bangko, at lalong-lalo na may utang tayo sa Diyos. Dahil sa mga kasalanang nagawa natin, kung may isang problema na laganap sa lahat ng tao, ito ang problema, utang. Ang utang ay nagdudulot ng tensyon sa pamilya o sumisira pa nga rito. Real talk po ito ha, ang mga mag-asawang may utang ay halos wala ng panahon sa isa't isa. Madalas mag-away at di ganong maligaya. Kapag pera at utang na ang pinag-uusapan, karaniwan ang nauuwi ito sa mas mahabang pagtatalo, sigawan at sakitan at pag-ungkat sa iba pang mga issue. Hindi nga kataka-taka na ang pangunahing dahilan ng diborsyo sa mundo ay ang pag-aaway tungkol sa pera. Ang pagkalubog sa utang ay nagiging dahilan din ng insomnia, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, atake sa puso, at depresyon. Paano ka makakatakas sa utang? Paano ka makakabayad sa iyong pinagkakautangan? Paano ka magkakaroon ng peace of mind habang alam mong meron kang utang at sinisingil ka ng iyong pinagkakautangan? Una, alamin mo kung magkano ang interes ng bawat utang. Alamin mo kung ano ang mga dagdag na bayarin, kung ano ang penalty kapag atrasado ka sa pagbabayad o kung hindi ka nakabayad at ang posibilidad na overdue ka na sa pagbabayad. Pangalawa,
Alamin mo kung alin ang dapat mong unang bayaran. Halimbawa, pwede mong unahin ang may pinakamalaking interes. Pwede mo ring unahin ang mga utang na maliliit na lang ang balanse. Nakapagpapalakas kasi ng loob kapag paunti ng paunti ang binabayaran mo buwan-buwan. Pinakahuli, kung hindi mo na kayang bayaran ang iyong mga obligasyon, subukan mong makipag-usap sa iyong mga pinagkakautangan. Pwede kang humiling ng palugit o ng mas mababang interes. Mailan pa nga sa kanila na baka pumayag na bawasan ang iyong pagkakautang kung babayaran mo ito ng buo o mismo. Maging tapat at magalang sa pagpapaliwanag ng iyong sitwasyon. Alam ko, nakaka-stress, nakakapagod ang panay mong pag-iisip na meron kang utang na dapat bayaran. Pero tandaan niyo po ito, walang namamatay sa utang. Pero marami ang namamatay sa kakaisip sa kanilang utang. Stress. Huwag mong papatayin ang sarili mo sa kakaisip sa iyong mga utang. Kahit na tumakas ka sa pinagkakautangan mo, tandaan mo na hindi ka makakatakas sa pag-iisip na may utang ka sa iba. Para matigil mo na ang pag-aalala mo sa iyong mga utang, kailangan mong harapin ito. Dito po nag-uumpisa ang peace of mind. When you admit that you have a problem in your life. Hindi mo kasi masusolusyonan ang problema kung tatakas ka. Mas lalaki pa ang problema mo. Kapag wala nang ibang nasa isip ang isa, kundi utang, nalilimutan niya ang mas mahalagang bagay sa buhay. Gaya nga ng sinabi ng katrabaho ko noon, sabi niya na ang naging pinakamalaking problema nila ay umikot na lang sa mga utang ang kanilang buhay. Na isasantabi tuloy nila ang mga bagay na dapat unahin. Sa kabila ng iyong mga pagsisikap, baka maraming taon mo pa rin bubunuin ang pagbabayad ng iyong utang. Kaya nasa sayo kung anong magiging pangmalas mo sa iyong kalagayan. Sa halip na puro pera ang isipin, makabubuting sundin ang payo ng Biblia na maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Kahit hindi mo pa nababayarang lahat ang utang mo, hindi na rito nakasentro ang iyong buhay. Mas masaya ka na dahil kontento ka na sa mga bagay na nasa sayo. Alam nyo ba, hindi na uso ngayon ang paramihan ng pera. Hindi na uso ngayon na paramihan ng gamit o ari-arian. Ang uso ngayon, pasayahan ng buhay. Pasayahan ng pamilya. Kasi hindi mo alam, baka bukas wala ka na. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Aanhin mo ang maraming pera, maraming ari-arian, kung walang kasiguraduhan ng buhay natin ngayon. Hindi po natin alam kung sino ang magsusurvive sa atin, kung sino ang mabubuhay, kung sino ang mamamatay. Hindi naman masamang mag-ipon ng pera, pero sana magsumikap ka na maging masaya. Ito din ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na kung gusto mong maging perpekto, ipagbili mo ang mga pag-aari mo at ibigay mo sa mahihirap ang napagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumama ka sa akin at maging tagasunod kita. Hindi niya pinagdala ng gamit, pera o ari-arian ng kanyang mga alagad dahil ayaw kasi ni Jesus na magdepende sa ari-arian ng mga disipulo. Kasi baka dito lang sila magtiwala. Meron kasing importanteng bagay o mas higit na dinadala ang kanyang mga alagad. Ito ay ang mabuting balita. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang pagiging maligaya ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng magandang kalagayan, kundi sa pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Para mabuhay, kailangan natin ng hangin, tubig at pagkain, gaya ng mga hayop. Pero upang maging maligaya, meron tayong pangangailangan na wala sa hayop. Ang pangangailangang maunawaan ang layunin ng buhay. Tanging ang may lalang ang makapaglalaan nito. Kaya sinabi ni Jesus, ang tao ay mabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Maligaya ang mga palaisip sa kanilang espiritual na pangangailangan, sapagkat nagiging malapit sila sa maligayang Diyos at may ibinibigay siya sa kanila na napakahalaga para maging maligaya. Ang pag-asa. Magiging maligaya tayo sa paggawa ng mga bagay para sa ibang tao, pero ang paggawa ng mga bagay para sa Diyos ang mas magpapaligaya sa atin. Hindi maihahambing dito kahit ang kaligayahang nadarama ng mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Makikita ito sa sinabi ni Jesus nang minsang magturo siya sa mga tao. Isang babae mula sa pulutong ang naglakas ng kanyang tinig at nagsabi sa kanya, "Maligaya ang bahay bata na nagdala sa iyo at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Ngunit sinabi niya, "Hindi. Sa halip, maligaya yaong mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito." A happy life is a life centered in the Word of God. Ang sekreto ng masayang buhay ay wala naman po sa ari-arian,
at pera. Nakadaragdag lang yun ng kaligayahan mo, pero hindi yan ang source. Nakuha mo ba ang punto? If you're content with what God will give you in this life, it will always be happy and peaceful. Kapag ikaw ay kontento sa buhay, ang saya mo ay magtatagal. Pero ang tuwa, panandalian lang. Pero paano ba tayo maging kontento sa buhay? Dalawang bagay lang po. Para maging kontento sa buhay, dapat may realistic kang pangarap. Okay lang mangarap ng malaki, basta't achievable ito. At realistic. Pangalawa, para maging kontento ka sa buhay, dapat i-appreciate mo yung mga bagay na meron na sa'yo. Bakit napakaraming tao ang na-depress at na-frustrate sa buhay? Dahil wala silang pangarap. O may pangarap sila, pero hindi naman realistic. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakarami ang mga nalululong sa sugal. Lalong-lalo na sa online gambling. Kasi pag nanalo na sila, hindi pa sila titigil. Hindi nila alam kung kailan yung tama na. They don't know when enough is enough. Gusto siguro nilang maging bilyonaryo sa pamamagitan ng online gambling. They do this because they have an impossible dream. Gusto nilang yumaman kaagad. Hindi ka magiging kontento at masaya sa buhay kung ganun ka. You have to ask yourself, what is enough for me? Sapat na ba itong 100,000? Sapat na ba ang 1 million? Masaya ka ba sa bahay na tinitirhan mo? Masaya ka ba na napagtapos mo ng pag-aaral ang iyong mga anak? Kung ang pangarap mo ay natupad na at may another blessing na dumating, bonus na yon. Huwag po tayong magpaalipin sa material na bagay dito sa mundo. Dapat makatotohanan ang pangarap mo para pag nakuha mo na ang mga ito, anuman yung liban doon, bonus na lang yon. Pero marami ang nagsiset ng pangarap nila sa buhay, pero pag nakuha na nila, hindi pa sapat. Kapag ganyan po ang pag-iisip natin, tayo ay magiging alipin ng material na bagay. Magiging miserable ang buhay mo. Kung ang isang taong matakaw, hindi niya inaamin ang kanyang pagkabusog, magsusuka siya. O baka aatakihin siya, mamamatay siya kasi hindi pa sapat sa kanya ang kinain niya. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kailan ba yung masasabi kong tama na? Okay na. Ito lang, masaya na ako. That is what contentment is. Ano man yung liban doon, bonus na yon. Pasalamatan mo ang Diyos. Kung tatanungin mo ako, simple lang ang pangarap ko. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Gusto ko pang mabuhay ng matagal ang pamilya ko. Gusto ko healthy kami. Gusto ko yung pagmamahal na walang kupas. Nagkakaintindihan. Marunong magpatawad sa bawat isa. Kontento na ako na makakain 3 times a day. Simpleng buhay lang, sapat na sa akin. Ano pang gusto mo liban doon? Baka pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ang salapi ay pananggalang, ang sabi ng Ecclesiastes 7:12. Dahil ang pera ay pinambibili ng pagkain, damit, at tirahan. Nagsisilbi itong proteksyon laban sa mga problemang dulot ng kahirapan. Oo, sa material na paraan, kayang ibigay ng pera ang halos lahat ng bagay. Nakatutugon ito sa lahat ng bagay. Ang sabi ng Ecclesiastes 10:19, pinasisigla tayo ng salita ng Diyos na maging masipag sa trabaho upang matustusan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Ang pagiging tapat at masipag sa trabaho ay nagdudulot ng kasiyahan, paggalang at katiwasayan. Bukod dyan, nagagawa nating maging bukas palad dahil sa ating kasipagan sa pagtatrabaho. Ang sabi ni Jesus, mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Nararanasan natin ang gayong kaligayahan kapag masaya nating ginagamit ang ating pera upang tulungan ang mga nagdarahop, lalo na mga kapwa Kristiyano, o para ibili ng regalo ang isang mahal sa buhay. Bihirang magbigay ang mga taong makasarili. At kung gawin man nila ito, malamang na may hinihintay silang kapalit. Madalas na ang dahilan nito ay ang pag-ibig sa pera. Nakaraniwan namang nagdudulot ng kalungkutan sa halip ng kaligayahang inaasahan nila. Ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay. At dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito, ang ilan ay nailihi sa pananampalataya at dumanas ng maraming kirot. Bakit kaya ang pag-ibig sa salapi ay hindi makapagdulot ng kaligayahan at kapahapahamak pa nga? Ang isang dahilan ay sapagkat gaano man karaming pera ang taglay ng isang taong sakim, hindi pa rin siya nasisiyahan dito. Ang maibigin sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Kaya pinagsasaksak ng mga umiibig sa salapi ang kanilang sarili nang walang katapusang kabiguan. Karagdagan pa, ang kanilang kasakiman ang nagiging dahilan kung kaya wala silang magandang ugnayan sa iba. Hindi maligaya ang kanilang buhay pampamilya
At hindi pa nga sila mapagkatulog. Higit sa lahat, hindi nalulugod ang Diyos sa mga umiibig sa pera. Sa Biblia at sekular na kasaysayan, maraming binanggit na mga taong nagnakaw, gumawa ng katiwalian, nagbenta ng kanilang katawan, pumatay, nagkanulo at nagsinungaling dahil lamang sa pera. Noong panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, inanyayahan ni Jesus ang isang napakayaman na tagapamahala na sumunod sa kanya. Nakalulungkot, tinanggihan ng lalaking ito ang napakagandang paanyaya ni Jesus dahil malaki itong kalugihan sa kanya. Bilang tugon, ibinulalas ni Jesus, napakahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, dapat na lalo nang mag-ingat ang mga Kristiyano dahil gaya ng inihula, ang mga tao sa pangkalahatan ay mga maibigin sa salapi. Ang mga tunay na Kristiyano na nananatiling palaisip sa kanilang espiritual na pangangailangan ay hindi nagpapatangay sa nangingibabaw na impluwensyang ito ng kasakiman dahil taglay nila ang isang bagay na di hamak na mas nakahihigit sa pera. Nang sabihin ni Haring Solomon na ang salapi ay nagsisilbing pananggalang, sinabi rin niya na ang karunungan ay pananggalang dahil iniingatan nitong buhay ang mga nagtataglay nito. Anong ibig niyang sabihin? Tinutukoy rito ni Solomon ang karunungang nakasalig sa tumpak na kaalaman sa kasulatan at sa kaaya-ayang pagkatakot sa Diyos. Dahil nakahihigit ito sa pera, naiingatan ng gayong makadyos na karunungan ang isang tao mula sa maraming problema sa buhay at maging sa maagang pagkamatay. Gayon din, tulad ng isang korona, niluluwalhati ng tunay na karunungan ang mga nagtataglay nito at natatamo nila ang paggalang ng iba. At yamang nakakamit ng isa ang lingap ng Diyos dahil sa karunungang ito, tinawag itong punong kahoy ng buhay. Dahil mas mahalaga sa kanila ang karunungan kaysa sa pera, napatamasa ng mga tunay na Kristiyano ang isang antas ng kapayapaan, kaligayahan at katiwasayang wala sa mga umiibig sa pera. Ganito ang sinasabi ng Hebreo 13:5. Huwag nawang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na meron kayo. Dahil sinabi niya, hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi kita pababayaan. Hindi kayang ibigay ng pera ang ganitong katiyakan.